Yan mga diya, sa another overhaul naman tayo at pinapress natin kay Boss Roy Roy. So dito tayo laging napapress ng connecting rod. So ito yung bearing na ipapalit natin. Ayan. So mas maganda ito mga diyas kapag kayo magpalit. So not safe, pwede rin. Ito yung kanyang connecting rod, Makuto. So shoutout sa may-ari nito. Ito yung sa XRM 125 na in-overhaul natin. Okay mga diyas, ito na yung makina ng XRM 125 na in-overhaul natin. Ayun yung kanyang chassis. Ayan. So bali buuin natin ito. So ituturo ko sa inyo kung paano magbuo ng makina ng XRM 125 sa mga merong RS or XRM 125. So pwede nyo tingnan yung video na to. Buuin natin ito. Pero bago ito natin buuin, linisan ko muna yung sa head. Palitan natin ng valve seal. Gray natin yung kanyang valvula. Ayan. Bali-palitan ito kanyang cylinder block. So bali napapress na natin yung kanyang connecting rod. So shout out kay Boss Roy Roy. Ayan. Sa Darius Shop, kung gusto niyo magpa-align, magpalit ng connecting rod, punta lang kayo kay Boss Roy Roy. Ayan. So maganda yung pagka-align. So balikan ko yung mamaya mga diyas. Linisan ko muna ito at ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble na makina ng XRM 125. Ayan. Ito na mga diyas, nalinisan na natin. So bali dito papalitan natin ng transmission bearing. So kasi may edad itong motor na to, ilang taon na. So mas maganda kung palitan nyo na lang ng transmission bearing. Sa mga hindi pa nakakalam kung anong sukat na kanyang bearing sa transmission, sa left and right, ito yung size nya, 6-03 yung dalawa, dito sa kabila at dito. At yung dalawa naman, ito yung bearing na 6-01. Ayan. At ito yung sa isa nya 6001. Ayan. Ito yung sa transmission bearing. Ayan. Ang pinalit natin, genuine ng pang Kawasaki na badja. Ayan. Mas maganda ito. 6-03. Dalawa. Ito na mga diyas, buuin na natin itong makina ng XRM 125. Ayan. So bago natin ikabit ito, yung kanyang crankshaft, so bali initan muna natin ito para hindi madisalign, kasi iwas tayo sa pukpok. So may mga video tayo nito sa pag-bluetooth natin. Initan muna natin para madali lang ipasok dito. Yan, pagkatapos kapitan natin yung crankshaft. Good. So ganun lang mga diyas kung paano natin siya kapit. Palibigin muna natin ito at ikapit natin ito muna yan, yung kanyang transmission gear. Mga diyas, natapos nating makabit itong kanyang crankshaft. So bago natin ikabit itong sa kanyang transmission gear, sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung saan yung primera to fourth gear. Ayan. Yung first gear ay tuturo ko sa inyo kung saan. Pero bago yan, ang main shaft, ito yung main shaft. Ayan. At ito yung counter shaft. At dito mga diyas, ang kanyang primera, yung sa main shaft, ito yung maliit, yung primera na to. At yung sa counter shaft, ito yung primera. At yung sa second gear, ito. Second gear, third gear, at fourth gear. Ayan. So, kabit na natin. Bago natin kabit, lagyan muna natin ng oil para smooth yung pagkambyo natin muna. Ito yung kanyang position. Ayan.
Yan. Six natin kabit. Shifting drum. Dito mga ideas ang palatandaan niya kapag mayroong arm dyan sa ating counter shop. Yung L naman sa ating main shop. Kabit natin. Dapat free wheel. Ayan. Free wheel sa lahat. Next. Starter. Ganito ako paglagay. Ayan. Yan, neutral. Tatakpan na natin mamaya, pero bago natin takpan, lagyan natin ng gasket oil. Ayan, lagyan na natin. Pero wag yung masyadong makapal para hindi babara sa mga oil passage. Lala. Ayan, umula na. Ayan, tapusin na natin at ikapitan natin ito. Ito na mga ideas na ikapitan natin. Hindi lang natin napakita kasi kinamit ni Madam yung sa butin. Ayan, shoutout sa Pastor. Hello. Sa gusto mapagawa, mga postiso, punta lang kayo kay Pastor. O, Pastor. Padulong ni karon bulan ba eh? Padulong lang ni karon. Ako nga daw. Yung kita na. Papa. Ngaw. Dito. Ha? Yan. Yan. Kapitan natin mamaya yung oil seal niya dito. Next naman natin ikapit mga Diaz dito sa kanyang batang flat side. Yan. So, lagay muna natin ito. Ito yung importante. Yan. Tapos yung oil pump. Oil pump gear. Ito yung oil pump. Bago natin nakabit yung kanyang oil pump, lagay natin yung dalawang dowel dito. Ito yung importante dito. Dapat may balik natin yung dowel. Ayan. Yan. Itong dalawa. Fix natin. At bago natin nakabit, dapat i-check natin ito. So bali na check ko nito. May mga video tayo kung paano mag-check nito. Kung okay ba yung oil pump. Kapit natin. Yan. Ikutin natin. Goods. Next, yung bolt. Hindi mo lang protect. Ang protect yung utang. Bali 10 mm yung bolt dito. Sana tapusin yung video na to sa mga nag-request kung paano magbuo ng makina ng isa REM 125, RS 125, Wave. So same lang yan sila. So ipitan na natin yan mamaya. Next natin kabit
yung sa drive gear ng oil pump. Ito yung importante. Ayan. Dapat huwag natin mawala ito. Buka biring ya. Nakakabit yan dito. Buka. Ayan. Buka padayan ka biri. Kabit muna natin. Dapat meron kayong mga magnet. Either screw, star screw. Tulad nito na meron magnet. Yan. So, dapat dandahan kayo. Baka mahulog. Yan. Goods. So, ganun lang pagkabit. Katapos, kabit na natin ito. So, walang problema kahit magkabaliktad ito. Same lang yan sila ng shape sa kabila. Yan. Tapos, nakatutok sa guide. Oil pump gear. Yan. So, ganyan lang. Dapat ikot yung oil pump gear. Yan. So, okay na tayo dito. Next na natin dito mamaya. Yung sa clutch body. Primary clutch. Ito. Kapit muna natin yung sa kanyang cambio. Shifting gear. Shifting. Ito, 5 cross to. Yan. Yan na. Fix natin mamaya. Kapit natin yung sa spring dito. Yung mga engineering plastic yan na bushing. Ayan. At itong spring. At yung kanyang lock. Ito. Paglagay nito diyan, yung meron na kasulat na bandang labas. Dito mga ideas, bago natin ikabit yung sa clutch body, palitan natin ang clutch lining. Ayan. Bago natin ikabit yung clutch lining, mas maganda kung i-lubricate natin ng oil. Ibabad muna natin para sa unang andar hindi ka agad sa magkiskisan at paprevent natin yung madaling masira itong kanyang clutch lining. Ibabad muna natin. I-assemble natin mamaya at ikabit na natin. Ayan. So dito mga idea, sa palitan ko sana ng primary clutch, kaso hindi sa match na dito sa clutch housing yung gear. So may ingay isa, kaya binili ko lang ito. So sabihin ko lang may-ari sunod, palitan na lang siya. So hindi sa match, mas maganda sana kung palitan natin. Pero pwede pa naman ito yung kanyang primary clutch. Ayan. So nagabitan natin ito. Ito yung washer, lagay natin dyan. Ayan. Kapit natin ito. Yung nut. Ito. Dapat huwag natin matabunan yung butas dito. Tapos yan, ikita natin at i-lock natin dito. Kita natin. Mga ideas na tapos natin makabit. Yan. Lagyan na ng oil yung kanyang gasket. Takpan na natin. Mga ideas na tapos na natin banda sa clutch side. At dito naman tayo sa magneto side. So bali dito, sa unang nag-overall nito, may mga parts na pisa na nawala nila. Yung spring niya dito, ayan, papunta sa bearing. Nawala nila yung spring. Ayan.
At nung pagbukas ko dito dati, maluwag yung isang bolt dito. Hindi nila naikitan. Yan. Mabuti na lang hindi sa natanggal at mumara dito sa kanyang gear. Yan. So hanap pa tayo ng spring. So bali ito, papalitan ito sa sunod kasi wala pa kaming mabibili ito sa gear indicator, sa neutral light, at yung sa first gear at third gear. Yan. Hanap ako ng spring. Napitan natin ng ibang spring. Ayan, nagawa na natin ng paraan yung spring niya dito. Ayan, fix natin kapit ang kanyang roller guide, tapos yung kanyang lock. So bali yung pagtanggal ko nito dati, hindi nila naigpitan. Mabuti lang hindi sa nagkalas. Saksa na itong makina. Ito yung meron sang kinainan, dumikit sa dito sa gear ng starter. Yan, kita lang natin yan. Next na bali dito mga Diaz, ito yung sumayad sa dito. Ayan, hindi nila naigpitan. So kapit na natin ito, yung sa magneto. Tapat nakatutok sa kanyang punya. Yan. Pasok. Pagkatapos nito, natin yung nut. Ipitan lang natin ito mamaya kasi lubot pa yung ating sa power tool. Yan. Ikakat na natin yung video. So bali tapos na tayo dito. Ito ikakabit lang natin ito. Madali lang ito ikabit. Meron niyang pin. Yan. Dito mga Diaz, nakabit na natin. Kita lang natin ito. Ayan, umulan. So bali ito mga Diaz, katatapos na ng ulan. So dito hindi na tayo maka step by step sa pagkabit natin ng block at yung sa kanyang head. Bali linisan pa natin yung kanyang head. So dito may mga video na tayo nito about sa pag-assemble nitong rings. Kung ano yung tamang pag-assemble, i-search nyo lang sa ating channel yan, sa ating video list. Yan, kakabit ko lang ito. Mas maganda gamitin yung Apple brand na base gasket. Ayan, ito yung ginamit ko, Apple brand. Pang Wave 125 or XRM 125. Kapit ko lang ito. Yan. Yan sarap. Yan, nakatap na sa. Ito yung palatandaan, ito yung sa intake at exhaust. At tingnan nyo dito yung letter T. Itatap nyo lang sa dito. Kita nyo yung T. Yan. So bali dito yung head, hindi pa natin nalinisan. Umulan kasi, ayan. Yan yung kanyang head. I-check ko pa to yung itong kanyang intake at exhaust. Mukhang manipis na. Maraming carbon. Check natin ito. Siguro hindi na tayo maka step by step dito. May video din tayo kung paano magkabit yung lahat ng parts niyang head. Ayan. Ito yung dating block. Gas-gas. Lining, pinalitan natin. Ayan. Yung mga bearing.
ng transmission. Ito yung sa sigunyan, crankshaft bearing. Yan. So ito mga Diaz, bali pagpatuloy na natin bukas kasi hapon na. Magsisira na kami ng 5 PM. So to be continued lang yung video natin ito. Bali bukas pandarin na natin ito. Yan. Kakabit natin yung head bukas kasi mag-rent pa tayo ng balbula. Yan yung kanyang head. Hanggang dito lang ating video. Abangan nyo ang part 2 nito sa pagpandar natin. So hanggang dito lang. God bless. Peace out.